ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi masamang makipagkaibigan sa isang lalaki kung ang limitasyon ay mapapanatili. Sanayin ang sarili na ang pakikisama ay sakto lamang dahil ang sobra hindi laging nakakabuti. Ikaw kabarangay bilang babae, naranasan mo na bang mahusgahan dahil sa pagiging malapit mo sa mga lalaki? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa iyo at sa lahat ng mga nakatutok palagi sa Barangay Love Stories. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Angie. 28 years old at taga Gordon Heights dito sa Olongapo City. Isa po akong freelance virtual assistant at meron din po akong mga racket online. 5 kaming magkakapatid. Ako ang bunso at nag-iisang babae, Papa Dudut. Dahil doon ay nasanay po akong sagana sa atensyon mula sa mga magulang namin at sa mga kapatid ko. Kaya naman aminado po ako na lumaki akong spoiled brat at sobrang hilig pumarty. Nang makatapos po ako ng pag-aaral ay bumukod na ako sa parents ko at tumira na sa bahay namin na pinapaupahan dati. Papadudot na kasanayan ko po ang pagiging malapit sa mga lalaki dahil bukod sa puro mga lalaki ang mga kapatid ko ay mas mabilis akong maging komportable sa kanila. Karamihan kasi sa mga nagiging kaibigan kong babae ay mga backstabber at puno ng inggit sa katawan. Kaya nauuwi lang kami sa pag-aaway. Pero meron naman akong 2 malapit na kaibigang babae, sina Glay at Z. Okay naman kami pero isa sa mga naging problema nila sa akin ay ang pagiging taga-saloko ng mga ex nila. Halos lahat kasi ng naging ex-boyfriend nila ay naging karelasyon ko rin. Nung una kami ni Z ang nag-away at sinabihan niya ako na parang linta kung makadikit sa mga lalaki. Kapag magkakasama kasi kami ay palagi akong kinakausap ng boyfriend nila kaya nagkakasundo ko kaagad. Lalo na yung boyfriend ni Z. Ang kaso noong naging kaibigan na rin ang turing ko sa mga boyfriend niya. At lumabas na ang pagiging clingy ko ay doon na po kami nagkaproblema. Sa edad ko pong ito ay marami na ako naging boyfriend pero lahat sila ay panandalian lamang. Yung pinaka maikli ko pong relationship ay umabot lang ng 3 days. Lahat ng boyfriend ko na nakipaghiwalay sa akin ay iisa lang ang dahilan. Selos. Marami kasi talagang hindi tanggap at hindi nagugustuhan ang pagiging malapit ko sa mga lalaki. Pero hindi ko naman gustong baguhin kung ano at sino ako para lang magustuhan ako ng lahat. Papa Dudut. Basketball. Hoy, kilala kita. Kung ano man yung iniisip mo, wag mo nang ituloy. Ex ni Glay si Ivan. Alam ko naman yon. Hindi ba pwedeng nagagopuhan lang ako sa kanya? At saka mukhang masaya siyang gawing tropa. Tropa? Sure ka bang tropa lang? Dakilang taga-salo ka nga ng mga ex, diba? Bunga nga naman neto. Kilala niyo naman ako, diba? Tsaka ano bang masama kung maging taga-salo ko ng ex? Ex na nga, diba? Hindi niyo na boyfriend. Unless lang na mahal nyo pa. Mahal o hindi, dapat hindi mo ginajowa yung mga ex namin. Di ka ba aware sa girl code? O kung di mo talaga alam, kahit simpleng respeto na lang. Wala pa kayang 1 buwan na hiwalay si Glay at Ivan? Girl, kapag nakipag-break ka sa isang lalaki, mag-move on ka na kaagad. Kadiri naman kung babalikan mo pa. Hindi ba mas kadiri kung maging tagasalo ng ex? Hindi. Kung wala na kayong feeling sa mga ex ninyo,
Hindi yun kadiri. Unless na bitter ka pa rin matapos niyo maghiwalay. Ay, kung di lang kita kilala, mapipikon talaga ako sa'yo. Pero girl maghunos dili ka naman. Alam mong hindi pa 100% na nakaka-move on si Glay kay Ivan. What if masaktan mo yung kaibigan natin sa gagawin mo? May kipagkilala pa lang naman ako kay Ivan. Tsaka huwag kang nga mag-alala kasi kakausapin ko naman si Glay. Kapag inamin niya na may feelings pa siya kay Ivan, di kakaibiganin ko na lang yung tao. Pero kung wala na silang chance magkabalikan, then landian mode is on. Ibang klase ka talaga, tindi mo girl. Malakas loob ko sa mga ganyang bagay. Kasi wala naman sa lahi namin yung nire-reject ng isang lalaki kapag kami na yung nag-first move. Wow, ang yaman mo sa confidence. Hindi lang confidence, pati sa ganda. Grabe, ang lakas ng hangin. Di ka ba nilalamig? Hindi lamig tong nararamdaman ko, no? Kilig, bes! Lalo na kapag nakakashoot si Ivan. Oh, grabe, ang gwapo niya talaga. Kakasabi ko lang na maghunos dili ka eh. Hindi uso sa akin maghunos dili, no? Konti na lang, lalaglag na yung panty ko dyan kay Ivan. Ay, sana sa akin naman siya mag-shoot. Hoy, yung bunganga mo nga. Kadiri ka naman. Wow, makapandiri ka, parang virgin ka pa. At least ako hindi nagpa-first move sa lalaki. Pero isang sabi lang, G ka kagad sa motel. Girl, huwag ka magmalinis kung kitang-kita yung dumi, okay? Ay, basta mas malandi ka. Salamat sa compliment. Kung kalandian lang din naman yung usapan, wala sa inyong dalawa ni Glay yung makakatalo sa akin, no? Girl, kahit di mo sabihin, alam na namin yun. As in, nakatatak na sa isip namin ni Glay. Grabe talaga kayo sa akin. Kaibigan niyo ba talaga ako? Same question para sa'yo nang ginawa mo yung mga ex namin. Ay, di ka maka-move on, te. Nakakaumay ka, promise. Mas lalo ka mauumay kung di mo tatantanan kakajowa sa mga ex namin ni Glay. Kapag ikaw, sinaktan lang ni Ivan na yan, huwag kang iiyak sa amin, ha? Seryoso? Siya yung mananakit sa akin? Girl, baliktad yata. Yabang nito, mabuntis ka sana. Oy, protektado ako, no? Di ikaw na. Certified na malandi ka nga talaga. Laban na laban eh. Sayang yung ganda kung mabubulok lang. Kaya ikaw, lumandi ka na hanggat kaya mo. At ikaw naman, please lang. Uso rin lumandi responsibly. Pakinote, ha? Diyan, sa kuting mo. Papadudod sa kabila ng mga paalala sa akin ni Z ay itinuloy ko pa rin ang pakikipaglapit ko kay Ivan. Ewan ko ba pero hindi ko talaga nakokontrol ang sarili ko kapag may natitipuhan akong lalaki. Nasa talking stage pa lamang kami noon ni Ivan ay na-fall na kaagad ako sa kanya. Alam ko naman na iisipin na naman noon ni Z at Glay na napakalandi kong babae pero sanay na ako sa mga naririnig ko mula sa kanila. Mas mahalaga sa akin na maging masaya dahil hindi ko naman alam kung hanggang kailan pa ako mag-i-exist dito sa lupa. Kaya naman kahit para sa iba ay hindi magandang tingnan ay hinayaan kong lumalim pa ang namamagitan sa amin ni Ivan. Dahil gusto ko talaga si Ivan ay sinadya kong patagalin ang panliligaw niya. Alam ko naman kasi na sa ganong stage ko lamang makikita yung full effort ng isang lalaki. Kapag naging kami kaagad ay mawawala na yung excitement at mabilis lang kaming mauumay sa isa't isa. Batid ko na marami ang pwedeng mainis sa akin kapag narinig na nila itong parteng ito ng kwento ko. Pero mas pinili ko po ang magpakatotoo na lamang dahil pinagdadaanan ko naman po talaga to bago ko naisipang ibahagi sa inyo. Hindi ko naman itinago na nagkikita at nagde-date na kami ni Ivan pero nang malaman yon ni Glay ay doon na po kami nagkaroon ng panibagong away. Nangyari na yon noon pero mas naging malala noong si Ivan na ang pinag-uusapan, Papa Dudut.
Bes! Napadalaw ka. Mag-usap tayo. Pasok na. Lika, anong meron? Ngayon ka na lang pumunta dito sa bahay Alam mo kung bakit kita sinadya ngayon? Hindi ko yata natanggap yung memo. Kasi sumusobra na naman yung kalandian mo. Kalandian? Excuse me, may inagaw ba ako sa'yo? Oo, si Ivan. Wait. Hindi mo yata na-gets yung tanong ko. Ang sabi ko, sa'yo. Bes, hindi na sa'yo si Ivan. Nag-break na kayo, di ba? Hindi mo ba talaga naiintindihan yung girl code, ha? O sadyang hindi mo mapigilan yung pangangati mo? Bakit pa galit na galit ka? Huwag mo sabihin may feelings ka pa rin kay Ivan until now. Paano kung sabihin kong oo? Itanga ka akong ganun. Ngayon ka lang umapila kung kailan malapit ko na siyang sagutin. Sana kinumpronta mo na ako kagad nung nasa talking stage pa lang kami. Hindi mo naman siya mahal eh. Inaatake ka lang talaga ng sakit mong kalandian kaya lahat ng nagiging ex namin, nilalandi mo. Ay, alam mo, nakakairita kayo ni Z. Pareho kayo ng mga linyahan eh. Wala na bang iba? Paulit-ulit na lang kayo sa kalandian issues niyo sa akin. Kilala niyo naman ako noon pa. Tapos ngayon, parang lagi na lang kayo nagugulat sa mga ginagawa ko. Akala ko ba tanggap niyo lahat sa akin nung kinakaibigan niyo ko ni Z? Yun na nga yung masaklap dun eh. Kaibigan yung turing namin sa'yo. Pero ang ending, para lang kaming nagpapasok ng ahas sa buhay namin. O baka mas tamang sabihin na para kang linta na dikit ng dikit sa mga ex namin ni Z. Clingy ako sa mga lalaki. Wala lang sa akin yun. Pero lahat ng ginagawa ko binibigyan nyo ng mali siya eh. Lahat na lang masama sa inyo. Kasi kahit sang anggulo mo tignan, hindi maganda sa isang babae na masyadong madikit sa lalaki. Masyado kang inviting eh. Sa ginagawa mo, parang pinatunayan mo na talagang ikaw yung babae para sa lahat. Tipong konting kalabit lang, bibigay na. Sino pa nga ba naman yung lalaking tatanggi kung ikaw na mismong naghahain ng sarili mo? Wow! Napaka-judgmental mo naman. Wala tayo sa korte para husgan mo ako ng ganyan. Walang mali siya sa akin yung pagdikit-dikit ko sa ibang mga lalaki. Pero yung kay Ivan, syempre meron yun kasi gusto ko siya eh. Makapagsalita ka naman, kulang na lang sabihin mong pokpok ako ha? Bakit? Hindi pa ba? Hindi ka lang nagpapabayad pero parang gano'n na rin yon. Oh my gosh! Anong sinabi mo? Aray! Uubusin ko itong mga mong maldita ka! Ang kapal ng mukha mong sabihan akong pokpok! Samantalang ikaw yung nagbibilang ng mga lalaki sa buhay mo! Mas marami ka pa sa akin! O yan! Binitiwan na kitang mahal na prinsesa! Kala mo hindi kita gagantihan? Aray ko! Anong makakariban lang ng buhok ko? Tumigil ko! Wala akong pakialam sa buhok ko! Layuan ko si Ivan! Aray! Siya yung sabihan mo, wag ako! Tsaka, tigilan mo na nga yung katangahan mo! Kasi, hindi man liligaw sa akin si Ivan kung mahal ka pa rin niya! Papadudot mula na mag-away kami ni Glay ay hindi na kami nag-usap pang muli. Kahit si C ay nararamdaman ko na dumidistansya na rin sa akin noon. Ine-expect ko naman na magkakampihan talaga sila dahil noong panahong yon ay hindi ko pa rin inaamin ang naging pagkakamali ko. Hindi ko na rin naman sila pinilit na sumama sa akin o kausapin ako dahil choice naman nila yon. Pero makalipas lamang po ang mahigit 1 linggo ay kinausap na ulit ako ni Z. Samantala ay nagpatuloy ang panliligaw ni Ivan. Kagaya nung una ay sweet siya at maasikaso. Naisip ko tuloy na baka isa yon sa mga dahilan kung bakit hindi pa rin nakaka-move on sa kanya si Glay. Hanggang isang araw ay bigla nalaman niyang sinabing hihinto na siya sa panliligaw niya. Aaminin ko na hindi ko inaasahan na mangyayari yon. Dahil buong akala ko ay okay na kami. Yun bang sigurado nang magiging kami pero nasaktan ako sa sinabi niyang hindi na niya itutuloy ang panliligaw. At ang dahilan, pareho lang din sa mga nakaraang relasyon ko. Hindi niya rin nagustuhan ang pagiging clingy ko sa mga kaibigan kong lalaki. Ipinaliwanag ko naman sa kanya na walang ibig sabihin yon, pero hindi niya ako pinaniwalaan. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nang huminto na sa panliligaw si Ivan ay humanap agad ako nang ipapalit sa kanya para hindi ako magmukhang mahina
kasi nasaktan din ako sa mga nangyari. Nakipag-flirt ako sa kung sino-sinong lalaki pero tuwing inaaya na nila akong mag-date o mag-motel ay bigla na lamang akong nawawala ng gana. Hanggang sa makahanap ako ng katapat Papa Dudut. Tawagin niyo na lamang po siya sa pangalang Miel. Isa siyang maginoo pero medyo suplado noong unang beses kaming magkita. Mas matanda po siya sa akin ng 3 taon at nagtatrabaho siya bilang internal auditor sa isang kumpanya sa Subic Bay, Freeport. Nagkakilala kami noon sa isang club. Nagkausap kami sandali at inalok ko siyang uminom pero nasabi niyang hindi raw siya umiinom at may sinusundo lang siya roon. Nabitin ang pag-uusap namin noong gabing yon dahil hinahanap niya raw yung kapatid niyang lasing na lasing. Kaya hinayaan ko na lamang siya at hindi na nangunit pa. Pero bago niya ako iwanan sa pwesto ko ay sinubukan kong hingin ang pangalan niya sa social media o kahit number niya para magkausap pa kami ulit. Ang kaso nga lang Papa Dudut ay tinanggihan niya ako. Nagulat pa ako noon dahil first time kong maranasan na tanggihan ng isang lalaki. Syempre napahiya ako. Hindi ko inisip pa na magkikita kaming muli. Papa Dudut, kaya ako naglasing ng gabing yon ay dahil pinag-iisipan kong kung kakausapin ko pa ba si Ivan at mag-apologize sa kanya. Obvious naman na ako yung may mali sa aming dalawa at doon na nga po ako nakapag-decide na kausapin siya. Pinuntahan ko siya sa kanila sa pagbabaka sakaling magkakaayos pa kaming dalawa, Papa Dudut. Ivan! Ikaw? Anong ginagawa mo dito? Kasi dito ako nakatira. I'm sorry. Hindi ko kasi alam na sa'yo pala tong bahay na to. Akala ko kasi… Ano bang sadya mo rito? Manghihingi ka pa rin ba ng number? Wala na tayo sa bar. Hinahanap ko kasi si Ivan. Gusto ko sana siyang makausap kung okay lang. Wala pa siya rito, pero pauwi na yon. Pwede mo naman siyang hintayin dito sa loob. Ha? Hindi na. Dito na lang ako sa labas. Para ano? Magmukha akong di nagpapapasok ng bisita? Ganon ba? Sorry. Sige na nga, papasok na ako. Gusto mo ba ng maiinom? Coffee? Tea? Oh, wag na. Okay lang ako. Hihintayin ko na lang si Ivan. Mag-usap na lang tayo habang naghihintay ka. Kaano-ano mo nga pala si Ivan? Kapatid ko siya. Kuya niya ako. Talaga? Wala kasi siyang nababanggit sa akin na may kuya pala siya. Boyfriend mo na ba siya? Hindi pa. Actually, naniligaw pa lang siya sa akin pero nagkaroon kami ng problema eh. Anong problema naman yan? Nagselos kasi siya sa mga lalaking nakakasama ko. Hindi niya nagustuhan yung pagiging clingy ko sa kanila. Kaya naman pala. Pero gaya nga ng lagi kong sinasabi, wala naman sa akin yun. Walang meaning yung pagiging clingy ko sa kanila. Gaano ka ba ka-clingy? Mahilig ako yumakap. Lagi ko silang inaakbayan o kaya hinahawakan. Minsan pag nagkakasarapan ng biruan, kinukurot ko nipples nila. Ginagawa mo yun? Oo. Alam ko naman na hindi magandang impression mo sa akin. Siguro, iniisip mo rin na ang landi-landi ko, no? Pero okay lang, sanay na naman ako eh. Hindi naman sa hinuhusgahan kita. Maganda rin na nagsiset ka ng boundaries pagdating sa ibang lalaki. Lalo na kung hindi mo naman boyfriend. Kahit kaibigan mo pa sila, kung may boyfriend ka na, dapat may respeto ka pa rin sa pagitan nyo. Hindi natin hawak yung isip ng ibang tao. Kaya tayo na mismo yung mag-ingat sa mga ikinikilos natin. Sorry. Wala kang kasalanan sa akin, kaya hindi ka dapat sa akin nagsosorry. O sige, kay Ivan na lang. Kaya ka ba pumunta dito para mag-sorry sa kapatid ko? Ganun na nga. Sigurado ka bang mapapatawad ka niya? Mukha namang hindi ka sincere. Judgmental ka naman? Kung sincere ka, bakit ngayon mo lang naisipan na kausapin siya? Siguro naman nag-usap na kayo bago siya tumigil sa panliligaw sa'yo. Bakit hindi mo ba kinuha yung pagkakataon na yon para mag-sorry? Hindi man porke late ko nang na-realize yung pagkakamali ko hindi na ako sincere. Okay, sorry kung na-judge kita.
Pero hindi pa rin kita gusto para sa kapatid ko. Ha? Narinig mo naman yung sinabi ko. Bakit? Kapag ba sinabi mo sa kanya na hindi mo ako gusto, hindi na siya makikipag-ayos sa akin? May tiwala siya sa mga desisyon ko. May girlfriend ka ba ngayon? Bakit mo natanong? Balak mo rin bang maging clingy sa akin? Hindi kita pipigilan. Nagtanong lang naman ako. Kung gusto mo talagang malaman kung may girlfriend ako, sige, sasagutin ko yung tanong mo. Wala pa. Okay. Wala ka nang ibang itatanong? Wala na. Kung matagal pang makakabalik si Ivan, siguro babalik na lang ako. Kung babalik ka rito, ako lang din yung makakaharap mo, kaya hintayin mo na lang siya. Akala ko ba klingi ka sa ibang lalaki? Bakit parang naiilang ka sa akin? Kasi syempre, kuya ka ni Ivan eh. O ngayon? Di ba sabi mo nga, mag-set ako ng boundaries. Sinisimulan ko na yun ngayon. Papadudot parang tumalon ang puso ko nung time na yon nang biglang ngumiti si Miel. At yung ngiti na yon ay sinundan pa niya ng mahinang pagmumura na halos hindi ko na narinig. Hindi niya siguro akalain na gagamitin ko rin sa kanya yung sinabi niya. Natawa pa ako noon dahil ang cute niyang magmura. Sa itsura't galawan kasi ni Miel ay hatang may mataas siyang pinag-aralan at matino talaga siyang tao. Kaya natawa ako noong nalaman kong may ganong side din pala siya. Tungkol naman po kay Ivan ay nagkausap naman kami pero hindi naging malinaw sa akin kung may chance pa ba kaming dalawa. Pakiramdam ko tuloy noon ay kinokontrol lang ni Ivan ang nararamdaman niya para sa akin dahil kay Glay. At para malaman ko kung may feelings pa talaga siya ay naisip ko siyang pagsilosin. Linggo noon at wala akong pasok sa trabaho kaya in-invite ko si Miel na sumama sa amin ni Z sa isang resort. Pero hindi naman ako nagtagumpay sa plano ko. Isinama kasi ni Z si Glay at isinama naman ni Miel si Ivan. Kaya ang ending, nagkaroon ng pagkakataong mag-usap yung mag-ex. Ako naman ay nakipagpanisan ng laway kay Miel dahil kaming dalawa lang yung naiwan sa cottage noong time na yon. Kapag sinusubukan kong magbukas ng topic para may mapag-usapan kami, nadidistract naman ako tuwing napapansin ko yung pagtitig niya sa akin. Kaya tumatahimik na lamang ako. First time nangyari na tumiklop ako ng ganon sa isang lalaki. Kadalasan kasi ay maingay ako tuwing may kasamang lumabas. Pero iba po si Miel. Ewan ko ba kung bakit na iba ang pattern ko sa presensya niya. Matapos ang araw na yon, sa halip na magkaayos kami ni Ivan ay mas lalo naman siyang dumistansya sa akin. Sobrang lungkot ko noon dahil gets ko nang wala na kaming pag-asa. Nagbiro na lamang ako sa sarili ko na kung wala akong pag-asa sa bunso ay sa kuya niya na lamang. Sinubukan kong hanapin sa Facebook ang account ni Miel sa friend list ni Ivan para i-chat ko pero wala talaga akong plano noon na makipagmabutihan sa kanya. Lakas loob ko siyang chinat at nag-reply naman siya pero dahil alam ko naman kung anong trabaho niya, hindi ako masyadong nangulit. Trip ko lang talaga na guluhin ang buhay niya dahil masyado siyang seryoso. Hindi ko naman akalain na sa ginawa kong yon ay ako rin pala ang mahuhulog sa ginawa kong patibong papadudot. Ginagawa natin dito sa tabing dagat, Z. Huwag mo sabihin magsisenti ka ha. Sana hindi mo na lang ako sinama. Wait lang kasi. Bakit nga? May gusto kasing kumausap sa'yo. Ha? Sino naman? Isang tao na nasaktan mo at nasaktan ka rin. Kaya siguro ito na yung tamang panahon para magkaayos kayo. Ay nako, kung siglay ang tinutukoy mo, alam mong napaka-imposibleng makipagkita yun sa akin ngayon. Paano kung posible? Glay! Gulat ka, no? Narinig ko yung mga sinabi mo kanina. Girls, bibili muna ako ng food and drinks natin ah. Usap muna kayo, okay? Z, sandali. Mag-usap kayo! Ingat, Z! Kumusta ka?
Okay naman. May boyfriend ka na ba ngayon? Wala. Ka-talking stage. Hindi ko masasabing talking stage yun kung ako lang naman yung nag-i-initiate ng usapan. Okay. Si Ivan ba yon? Ha? Baliw. Tagal na namin hindi nag-uusap nun, no? Pero gusto kanyang makausap ulit. Paano mo naman nalaman? Sinabi niya sa akin. Alam mo di ko magets. Kwento mo na lang kaya lahat. Nag-usap kasi kami tungkol sa feelings namin sa isa't isa. Tapos inamin niya na confused pa siya ngayon. Paanong confused? Parang nagbago kasi yung isip niya nung huling beses kayong nagkausap. Na-realize niya na sincere ka naman daw sa mga sinasabi mo kaya gusto niyang magkausap ulit kayo. Angie, alam kong sobrang selfish ko sa sasabihin ko. Pero pwede ba akong humingi ng pabor sa'yo? Kahit para sa pagkakaibigan na lang natin. Anong pabor yan? Kapag tumawag o nag-message sa'yo si Ivan, pwede bang wag mo na lang sagutin? At kung pwede, wag na wag ka nang makikipagkita sa kanya. Talaga ba, Glay? Aabot ka sa ganitong punto na magpapakadesperada ka para sa isang lalaki na hindi ka mabigyan ng assurance? Hindi mo kasi ako naiintindihan eh. Mahal na mahal ko pa rin si Ivan. At gusto kong ma-realize niya na mahal niya pa rin ako. Paano kung hindi? Ha? Eh di pinagmukha ka lang niyang tanga. Wala akong pakialam kahit magmukha pa akong tanga. Siya lang yung mahalaga sa akin ngayon. Kaya please, tulungan mo ko. Alam ko na kapag nagkausap kayo, malabo nang bumalik yung feelings niya para sa akin. Sure ako na ikaw yung pipiliin niya. Ang drama mo naman masyado. Hindi ko naman siya aagawin sa'yo, no? Hindi si Ivan yung lalaki na gugustuhan ko, okay? May iba na ako ngayon. Talaga? Sino? Eh, hindi mo na kailangan malaman kasi lalayuan ko na rin naman. Bakit? Basta. Ay, ikaw ha. Siguraduhin mo lang na pagkatapos ng usapan nating to, magkakabali ka na talaga kayo ni Ivan. Dahil kung hindi, nako, kakalbuhin talaga kita dahil sa katangahan mo sa kanya. Oo, promise. Gagawin ko lahat para maging kami ulit. Thank you, Bes. Ang baduy mo, nakakainis! Ano ba yan? Oh, buti buhay pa kayong dalawa. Kala ko nagsabong na naman kayo eh. Kala mo lang yun. Eto nga pala yung binili kong pagkain natin. Salamat. Ang perfect ng dating mo, Bes. Okay na kami ni Angie. Pangmatagalan na ba yan? Baka sa susunod, magsabunutan na naman kayo dahil sa usapang ex. Hindi na ex yung type ko ngayon, no? Ang kaso, parang ang hirap niyang basahin. Papadudot dahil sa pakiusap sa akin ni Glay ay hindi nga ako nakipagkita kay Ivan nang i-message niya ako para makapag-usap daw kami. Hindi ko na pinansin ang messages na blinak ko na rin siya sa Facebook at Messenger. At dahil kapatid niya si Miel ay hindi na rin ako nagchat-chat sa lalaking yon, kagaya ng ginagawa ko noong nakaraan pa. Gusto ko na po kasing putulin lahat ng connection ko kay Ivan para wala nang dahilan na magkita pa ulit kami. Pagkatapos kong pagbigyan ng hiling ni Glay ay bihira na rin kaming magkita kaya hindi ko na alam kung ano nang estado ng relasyon nila ni Ivan. Si Z naman ay busy na rin sa mga ganap niya sa buhay kaya hindi na kami nakakapagkwentuhan gaya ng dati. Tuwing naaalala ko si Miel ay naaalala ko rin yung mga pagkakamaling nagawa ko. Lalo na doon sa parte na akala ko ay walang masama sa pagiging clingy ko sa mga lalaki. Sinubukan kong intindihin ang pinupunto ng mga kaibigan ko at na-realize ko na kung ano yung matagal na nilang ipinapahiwatig sa akin. Nakikipag-usap at nakikipagkita pa rin naman ako sa mga kaibigan kong lalaki pero hindi na ako dumidikit at dumilingkis sa kanila gaya ng ginagawa ko noon. Hindi na rin po ako naghanap ng lalandiin dahil parang bigla na lamang ako nawala ng gana sa ganong mga bagay. Nag-focus na lamang po ako noon sa trabaho ko. Isa pa ay hindi ko naman naging problema si Miel dahil noong panahon na yon ay 2 linggo na rin siyang hindi nagpaparamdam sa akin. Na-realize ko na baka hindi nga talaga siya interesado sa akin at napipilitan lamang siyang mag-reply dahil sa kakulitan ko.
Medyo nasaktan ako kasi bukod sa parang napalayo na ako sa mga kaibigan ko, ay namatay din yung katiting na pag-asang may papatol pa sa akin na matinong lalaki, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, lumipas ang 2 linggo na hindi ko nakikita o nakakausap si Miel. Hindi ko nga po maintindihan yung nangyayari sa akin noong time na yon dahil makapal naman po talaga ang mukha kong magpapansin sa mga lalaki. Yun bang hindi ko po sila tinitigilan hanggat hindi ko nakukuha. Pero iba po si Miel. Parang nahihiya akong gawin yon sa kanya. Pakiramdam ko kasi ay mapapahiya lamang ako kapag ipinilit ko ang sarili ko sa isang matinong lalaki na kagaya niya. Habang lumilipas sa mga araw ay doon ko po unti-unting nare-realize na hindi na basta paghanga lamang ang nararamdaman ko sa kanya. Siguro kung liligawan niya lamang ako at hihilingin sa akin na huwag nang maging clingy sa mga lalaki ay gagawin ko po talaga. Parang willing akong gawin lahat para i-please lamang siya. Aaminin ko na nami-miss ko na si Miel noong time na yon. Pero para kay Glay, nagtiis na lamang ako. Nabalitaan ko kasi kay Z na okay na ulit sila ni Ivan. Baka kapag naging malapit kami ni Miel sa isa't isa at magkita kami ulit ni Ivan ay hindi yon magustuhan ng kaibigan ko. Bukod sa trabaho ko ay ginugol ko yung atensyon ko noon sa paghahanap ng mabibiling lupa na pwede kong pagtayuan ng bahay. Pero syempre lupa pa lang ang kaya kong hulugan buwan-buwan. Yung para sa bahay, pinagpaplanuhan ko pa noong time na yon. Sa sobrang pagod ko nga po noon sa maghapon ay gabi na ako nakauwi. At pagdating po sa bahay, hindi ko akalain na makikita ko roon si Miel na nakasandal sa may pinto na parang hinihintay akong dumating, Papa Dudut. Hi! Oh, anong ginagawa mo rito? Kanina ka pa ba? Medyo pero okay lang. Hinintay talaga kita para makausap. Para saan naman? Halika, pasok ka. Sa loob na tayo mag-usap. Salamat. Hindi ka na kasi nagme-message sa akin. Galit ka ba? Bakit naman ako magagalit? Baka kasi nagtampo ka nung wala akong paramdam ng 2 linggo. Bakit naman ako magtatampo? Hindi mo naman ako girlfriend. Puka. Salamat. Pero gusto ko pa rin mag-sorry. Sobrang busy ko lang talaga. Alam mo naman kapag audit season, di ba? Alam ko, kaya nga hindi na kita inabala eh. Nakakahiya rin kasi. Hindi mo naman kailangang mahiya. Okay lang naman sa akin kung magme-message ka. Magre-reply naman ako kapag may oras pa ako na magbukas Gawin mo na lang yun sa magiging girlfriend mo. Hindi ko alam kung ready na siya para sa ganon. Baka kasi kailangan muna namin na mas kilalanin pa yung isa't isa. So, may pinopormahan ka na? Oo. Maganda ba siya? Oo naman. Tsaka sweet din. Sobrang sweet. Ah, ganun? Eh bakit gusto mo pa rin na mag-message ako sa'yo? Ano yun? Kailangan mo ng reserba? Masyado kang special para maging reserba lang. Dapat nga itrato ka na parang fairy tale princess eh. Kaya kung magpapaligaw ka, piliin mo yung totoong lalaki. Yung kaya kang panindigan kahit makita pa yung mga bagay na hindi maganda sa'yo. Malabo na ako makahanap ng ganyang lalaki. Alam mo naman yung naging past ko, 'di ba? Sure ako na nakwento na yun sa'yo ni Ivan. Tingin nila sa akin, kalad-karing babae ako. Paano kung may magkagusto sa'yo na kabaliktaran ng sinasabi mong ugali mo? Sabi ko nga 'di ba, malabong mangyari yun. Never mangyayari na may magkakagusto sa akin na kagaya mo. Oh, bakit natatawa ka? Wala. Ang cute mo kasi sumagot. Ay nako, ang sabihin mo natatawa ka sa mga sagot ko. Mas natutuwa siguro. Hindi kasi ako naniniwala sa sinabi mo na walang matinong lalaki na magkakagusto sa'yo. Maniwala ka man o hindi, isang beses pa lang ako nagka-girlfriend. Sinubukan ko namang makipaglandian noon sa ibang babae pero hindi ko kayang tagalan kaya tinigilan ko na lang. Hanggang sana sanay na lang ako na mag-isa. Mas na-enjoy ko yung ganun. Pero nagbago lahat yon nung may makulit na nag-chat sa akin. So may iba pang nagchat-chat sa'yo bago ko? Wala. Ikaw pa lang yun ang ulit sa akin ng ganon.
Sinungaling. Sa gwapo mong yan, wala pa nagme-message sa'yo? May mga nagme-message na rin naman noon pero alam ko kung paano sila patigilin. Ah, kaya pala hindi ka na nagparamdam sa akin kasi gusto mo na rin akong patigilin. Okay na. Gets ko na. Ang bilis mo namang magtampo. Sabi ko nga 'di ba, naging busy lang ako. Tsaka kung may balak akong patigilin ka, bakit kita pupuntahan ngayon dito? Ewan ko, hindi ko alam. Nandito ako kasi namimiss kita. Marami pa akong kailangan tapusin pero hindi ko na matiis na hindi ka puntahan. Baka kasi bigla ka na lang mawalan ng gana sa akin. At ayokong mangyari yon. Papadudot para po ako noong bulating binudbura ng asin sa sobrang kilig ng sabihin ni Miel na nami-miss niya ako. Ganon po ako karupok sa kanya. Noong nagpatuloy yung usapan namin ni Miel ay hindi ko talaga magawang alisin sa kanya yung mga mata ko. Halos ma-memorize ko na pati ang pagbuka ng bibig niya tuwing nagsasalita siya. At sa kaloob-looban ko, nagwawala na ang puso ko dahil sa saya. Sa kabila ng pagiging flirty ko, yun pa lamang ang unang beses na nakaramdam ako ng ganong katinding kilig para sa isang lalaki. Kaya naman noong time na yon ay sure na ako na hindi lang talaga basta paghanga ang nararamdaman ko para kay Miel. Noong gabing yon ay inamin sa akin ni Miel na gusto niya ako. Kinuha pala niya kay Sia ang address ng bahay ko, kaya alam niya kung saan ako pupuntahan. Hindi nga nagtagal ay nanligaw na rin siya sa akin, Papadudot. Bala ko rin sana siyang pahirapan noon, kagaya ng ginawa ko kay Ivan. Kahit na alam ko namang mabuti siyang tao at responsable bilang boyfriend kung sakali. Gusto ko pa rin siyang kilalanin ng lubos dahil sakaling maging kami na, gusto ko siya na yung huli kong maging karelasyon. Hindi ko nga po alam pero kapag nakikita ko siya ay nagiging malinaw sa akin yung future ko. Na siya na talaga yung makakasama ko hanggang sa pagtanda. Kahit kasi sobrang busy niya ay hindi niya ako nakakalimutang kumustahin. Naglalaan siya kahit kaunting oras para makausap ako. At sobrang saya ko. Kaya naman yung plano kong pahirapan siya ay hindi ko na napanindigan pa. Wala pang isang buwan ay tuluyan ko nang sinagot siya, Papadudot. Buti naman nakipagkita ka na ulit sa akin, Z. Kala ko kasi susumpa mo na ako eh. Bakit ko naman isusumpa yung kaibigan kong bumabait na ngayon? Paano mo naman nasabi? Una, yung ginawa mo para kay Glay. Tingnan mo ngayon. Sobrang saya na ng friendly natin. Okay na sila ni Ivan. Happy na siya. Ikaw ba? Kumusta ka na? Eto, flirty pa rin. Baka kailangan mo na akong i-coach eh. Sira ka talaga. Uy, bes, wait lang ah. CR lang ako saglit. Babalik din ako. Okay, sige. Maglalakad-lakad lang ako dito. Sige, hanapin na lang kita mamaya. Ay, nako. Mukhang magmo-moment muna ako ngayon ah. Pwede ba ako sumama sa pagmo-moment mo? Babe! Nagulat ka ba? Siyempre! Kala ko ba may trabaho ka? Meron nga. Kumain lang ako sandali. Tapos paglabas ko, nakita ko kayo ni Z. Nandun lang ako sa tapat kanina. Yung kaibigan mo nga unang nakakita sa akin. Kilala mo na talaga siya ha? Ilang beses mo na rin kasi silang nakwento ni Glay. Tsaka marami kang pinakitang pictures yung tatlo. Ay, oo nga pala. Pwede ko bang hawakan yung kamay ng girlfriend ko? Lakad muna tayo rito. May 15 minutes pa ako. Okay. Tsaka hindi mo naman kailangan magpaalam kapag hahawakan mo yung kamay ko. Kahit girlfriend na kita, hihingin ko pa rin permiso mo sa mga gusto kong gawin. Pero sa'yo na ako, di ba? Yung puso mo lang yung sakin. Pero yung sarili mo, ikaw lang nagmamay-ari niyan. Lagi mong tatandaan yon. Kaya hindi porket boyfriend mo na o kahit asawa mo na, pwede nang gawin lahat ng gusto sa'yo. Ikaw palagi yung magdidesisyon para doon, okay? Ikaw talaga? Gusto ko lang naman na makipag-holding hands sa'yo habang naglalakad tayo pero pinangaralan mo na kaagad ako. Yung totoo,
Boyfriend ba kita o kuya? Wag mo akong tatawagin kuya, baka magwala ako. Hindi, biro lang. Pero ikaw, kung ano yung tingin mo sa akin, okay lang naman. Basta alam ko na girlfriend kita, makakatulog na ako ng mahimbing. Alam na alam mo talaga kung paano magpakilig ng babae, no? Level 1 pa lang yun. Wow! Yumayabang ka na ngayon, ha? Kasi may ipagmamayabang na akong girlfriend. Ay nako, mas lalo naman ako. Sobrang proud ko kaya na ikaw yung boyfriend ko ngayon. Pero syempre, ayokong pagpiestahan ka ng mga kilala kong malalandi. Kaya gusto ko na low-key lang tayo. Baka mamaya niyan kasi, agawin ka pa nila sa akin. Ay nako, talagang kakalbuhin ko silang lahat. Hindi naman ako magpapaagaw. One woman man ako, babe. Kapag sinabi kong seryoso ako sa'yo, hindi ako makikipag-flirt sa ibang babae. Hindi ka rin ba ma-attract sa kanila kahit maganda o kaya artista? Iba naman yung klase ng attraction pagdating sa mga artista. Kung sakali man, walang mali siyang paghanga lang yun kasi nagagalingan ako sa ginagawa nila. Aba dapat lang talaga na ganong klaseng paghanga lang ang ibigay mo sa kanila. Nga pala, parang hindi ka na lumalabas kasama mga kaibigan mo. Tsaka na ako sasama sa kanila kapag pwede ka na. Bakit naman? Okay lang naman sa akin kung gusto mong pumarty kasama sila. Pero mas gusto kong kasama ka. Baka kasi isipin mo kung ano nung mga ginagawa ko kapag lumabas kami. Ayoko naman ng ganun. Bakit naman ako mag-iisip ng ganon? May tiwala ako sa'yo, okay? Kaya kung gusto mong sumama sa kanila, hindi mo na kailangan magpaalam sa akin. Basta sabihan mo lang ako kung nasan ka para alam kong safe ka. Okay na sa akin yon. Sana kapag nagkaanak tayo, sa'yo magmana, no? So, gusto mo nang magkaanak tayo? Oy, hindi pa naman ngayon. Tsaka hindi pa ako handa para sa mga ganyan. Ang gusto ko lang ngayon, yung mas marami tayong oras na magkasama. Pero naiintindihan ko naman na busy ka pa. Kapag tapos na yung lahat ng hinahabol naming trabaho, babawi ako sa'yo. At hindi ko nahahayaang magtampo ka ulit sa akin. Kasi baka i-reject mo ako kapag bigla ako nag-propose. Anong gagawin mo pag nireject ko yung proposal mo? Magwawalwal. Pero syempre, hindi naman ako magpo-propose kung alam kong hindi ka pa handa. Kaya ko naman maghintay. Kahit kailan. Papadudot bago pa man naging kami ni Miel, nabawasan na ang pagiging clingy ko sa mga kaibigan kong lalaki. Tuwing nakikipag-usap kasi ako sa kanila ay palagi ko nang naiisip ang nararamdaman ng taong minahal ko ng sobra noong time na yon. Isa pa ay na-realize ko rin na tama ang mga pangaral niya sa akin pagdating sa pakikitungo ko sa ibang lalaki. Masasabi ko na sobrang swerte ko sa kanya dahil palagi siyang bukas para unawain ako. Hindi rin po siya seloso at sobrang gaan ang pakiramdam ko sa relasyon namin. Hindi ako nasasakal dahil hinahayaan niya lamang ako na gawin lahat ng gusto ko. Pero at the same time ay natututunan kong mas maging mature sa mga ginagawa ko. Noong ipinakilala ako ni Miel sa mga magulang niya ay hindi ko inaasahang magugustuhan at matatanggap nila ako. Inudyukan pa nga nila kami na magpakasal na pero alam ko rin naman noon na marami pang pangarap si Miel na hindi pa natutupad. Kung ako naman ang tatanungin ay handa na ako ng time na yon. Sakaling hiningi ni Miel sa akin na magkaroon na kami ng anak. Sa ngayon ay engaged na kami ni Miel, nag-propose na po siya sa akin. Last month lang po, kaya naman sobrang saya ko habang sumusulat sa inyo. Sana'y maranasan din ng mga single ninyong listeners na makahanap ng matinong lalaki, kagaya ng fiancé ko. Hanggang dito na lamang po Papa Dudut at wala po akong ibang masasabi kundi ang maraming salamat dahil nabigyan po ako ng pagkakataon na maibahagi ang kwento ko sa programa ninyong nangunguna pa rin sa aming mga puso. Taos-pusong pasasalamat din po sa Barangay LS na siyang dahilan Papa Dudut. Kaya naman marami pa kaming napapakinggang mga magagandang kwento na mula sa inyo at mula sa inyong mga masusugid na mga tagapakinig. Hanggang sa muli Papa Dudut, maraming salamat again. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Angie. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.
Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever.